oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Oh yes, you are God. Find my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Lord, I will be still. Yes, I will be still. Oh yeah, yeah. I will be still, Lord. I will be still and know that you are God, oh Lord. For you are God and God of all the earth. There is no one else like you, oh Lord. None can be compared to you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Hide me now under your wing. Cover me, Lord, within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you
know you are God. Oh, bless you, Lord. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. You are worthy of all our praise. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Naman, ang ating MC for tonight. Sino yung MC for tonight? Di ako aware. Hello, Nin. Yes. Hello, Vic. Dali, come on. Si, Ikaw? si message sa akin si Sis Lam ko daw mag-back up. O, sige, ikaw na lang. Go. Sige. Hallelujah. Hallelujah. Good evening sa lahat. Welcome everyone for the night testing revelation word. And for presentation, the COVID, the Novax, no right, yeah. But will take it all of. For he said, Joshua 1:9, he said, or discouraged, God will be with you wherever you go. So, right now, declared from internet connection and the Holy Spirit In the name of Jesus. in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We also acknowledge those who are celebrating passion buhay nila, like birthday, promotions, anniversary, new open business, the church ministries. Meron po ba? May birthday celebrant po ba tayo? Si Sister Levy daw. Okay, Sister. Wala si Sister Levy ngayon. Mamaya ba yata yan? Sige, happy birthday! Happy birthday! Sino pa yung may mga bago na may birthday? Baka hindi nalagay. May birthday ba today? Meron pa na bago. Sa promotion, meron po promote anniversary, mga new business. Wala rin po. Siguro mga next, meron na po. So, Amen. Baka business, magkaka-business. So, sa araw ito, lahat tayo ay pinagpapalala ng mahal na Panginoon dito. So, kung meron sa gusto mag-testify kung paano ang mahal na Panginoon gumalaw sa kanyang. So, I give forward to those who want to testify for tonight. The prayer Amen, time. Sister Malen. Sister Malen, darling. Glory. Welcome, Sister Malen. Praise the Lord, for His good and His love endures forever. So, nag-try po kasi ako gusto ko lamang pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. I'm so blessed. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon kasi na-bless po talaga ako, lalo na kahapon. Nag-exhort po si Sister Joanna. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Can't wait to see na makita po siya sa church na meron na po ministry. So, sabi ko po sa kanya nang mawala si nanay, alam ko po may plano ang Diyos. Na nagdadalawang isip po siya kung uuwi siya or hindi. Pero sabi ko po kung saan siya may peace of mind,
gawin niya. So sabi po niya, uuwi siya, meron siyang peace of mind. So sa Diyos po ang papuri, dahil nang bumalik po siya dito, talagang on fire. Nakita ko po yun na and then nung mag-exhort nga po siya kahapon about pa po sa kung paano i-share yung salita ng Diyos. I'm so blessed kasi sabi nga po, Wow. ano po yung eagerness din niya na mag-share ng salita ng Diyos, mag-share po ng salvation. Sabi nga, meron pong isang kaluluwa na maligtas. Di po ba sabi, ang daming angels na, di po ba? Nagre-rejoice. So, kaya natutuwa po ako sa Panginoon kasi talagang nakita ko yung work ng Holy Spirit sa kanyang buhay. At masaya masaya una si Lord. Pangalawa si Brother Daryl dahil talagang nakita po namin kung paano niya pinag-pray si Sister Joanna. Amen. Ano po sa akin yun, nakadagdag pa po ng antas ng pananampalataya kasi nag 3 days and fasting po kami ng Win Summit. So, nireveal po ang isa pong nagrema sa akin doon, inireveal po ng Lord na yung ano mo, yung first love mo sa Panginoon nasaan na. Kasi di ba sabi nga ng kaboborn again natin, halos lahat ng makasalubong natin, gusto natin maborn again, sineshare natin. So talagang i-remind po sa akin ng Lord yung 3 days fasting po namin na yon, yung pag-evangelize na kailangan, huwag tayong papayag na sabi nga ni Sister Joanna kapon, gusto mo ba ikaw lang ang pupunta sa langit. So talagang nagtugma po. Kaya binabalik ko po ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Gusto ko pa pong mag-testify ng mahaba, kailangan dito na po ako sa work. So, susunod na lang po. Kaya sa Diyos po ang papuri, salamat po sa buhay ng bawat isa. Hindi ko man po kayo kilala, pero alam ko po dahil meron po tayong isang Diyos, para po tayo, yung iramdam ko po talaga na tayo yung magkakapatid. Amen. Salamat po sa buhay nyo. Glory to God po, sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you all po. Amen. So praise the Lord sa buhay niyo, Sis Marilyn at Sis Johanna. Talagang kapuri-puri ang paggalaw ng mahal na Panginoon sa buhay ninyo. Talaga naman na kapag tinawag ka ng Panginoon, talagang gagawa siya ng paraan. Praise the Lord at God bless sa inyong dalawa. God bless him po. Hallelujah tonight. Let's hear the word of God. Wala na tayong announcement. Hello. Wala na. Go na tayo sa word of God. Excited na tayo. Lord. Okay na? Go na? Yes. Yes, Praise the okay. Lord! Hallelujah! Hallelujah! Si Sister Glo po ito, hindi po ako mapapakita. Si Sister Glo. Magkapatid kami ni Sister Pat. Amen. I'm so blessed to hear those who are giving their testimonies. Sister Marilyn, saka kay Sister Joanna na testify din kahapon bago siya magbigay ng kanyang word, nag-testify rin siya. At saka puro kayong mga overcomer. And I can see that all of you are growing in faith in the Lord. Kaya kaka-bless ang mga mga message ninyo, yung mga testimony ninyo, kung paano kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. So ito rin kay Sister Marilyn, sabi niya, hindi niya man tayo kilala, pero huwag kang mag-alala, Sister Marilyn, magkakilala tayo sa puso. Dahil isa lang ating puso, and that is to serve God. At isa lang ating pinaglilingkuran, natin si Jesus Christ. Kaya magkakapatid tayo at hindi tayo nakikita sa puso. So praise the Lord. Meron po tayo, ang topic po natin sa ngayon ay, sabi ni Sister Millet, palagi tayong victorious. Amen, victorious naman talaga tayo, di ba? Amen? Hallelujah. Ang aking message is, victory in His name. So yung His na to is refer to Jesus. So victory in His name. So talagang gusto ko kasi na we are all victorious every day. Amen. Kaya ang salita ng Panginoon, kailangan
victorious dahil kahit sabihin natin victorious ang pinag-uusapan natin, pero meron talagang na kahit sa kanyang pagsasalita ay medyo nanlulupaypay. So kailangan tanggalin natin ang panlulupaypay na yan. Palitan natin na we are victorious in Jesus' name. Hallelujah. Kaya dito po sa ating topic, makikita po ito sa Revelation chapter 2, verse 7. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. So nakita niyo ang reward? If we are victorious in Christ Jesus, He will give us the fruit from the tree of life in the paradise of God. So it might be na ang paradise sa langit is a portion, that there is a place of paradise. Kasi kung maalala natin ay all of us has mansion in heaven. Amen? Yes, amen. Na may mansion tayo doon. Amen. Kaya yung mga mag-iisip pa na magkaroon ng bahay sa, yun bang bahay talaga na yung gagastusan mo talaga ng malaki, yun bang maubusan ka na ng budget, makapagpatayo ka lang ng bahay, parang parang irrelevant sa time na to. Mas maganda na you will enjoy what you have. Kesa naman bahay, kasi transient lang naman tayo dito sa lupa. So what if you will invest for eternal? Amen? Amen. Mag-invest po tayo sa eternal. Huwag na po tayong gumastos ng napakalaki dahil ang paghandaan na lang natin is the coming of the Lord Jesus Christ. Dahil malapit na talaga. Excited nga ako. Sabi ko, Panginoon, ayaw kong tumanda na dumating ka. Gusto ko, yung makalakad pa naman ako, yung bang malipas pa ako, ayaw kong na matanda na ako tsaka kadarating. Kaya, hindi na ako kumbaga yung what happening in the world today, ay, kumbaga, napag-isip-isip na namin yan ni Mr. Millet na siguro ito na talaga. Kumbaga, sa dami ng century na dumaan, sabi ko sa dami ng century, nag-celebrate pa tayo noong 1998, nag-centennial year. At ang kanyang another 100 years nito ay sa 2098. Sabi ko, hindi na natin maabutan. Pero sa dami, can you imagine, sa dami ng century na dumaan sa atin talaga. Pumalo ang, hindi na natin patagal, rapture, di ba? Parang maabutan talaga tayo ng rapture. Sa atin talaga na time. So, hindi lang yung iba, kwento-kwento lang. Marami nang namatay sa ating mga pastors, marami namatay sa mga alagad ng Diyos. Pero matagal na nilang sinabi na darating magkaroon ng rapture, pero hindi talaga dumating sa time nila. Sa atin talaga. Kaya nga maalala ko yung si Sister Agot, nagsabi na yung pumutok yung yan ako, naalala ko yung kwento niya na pumutok na yung volcan eh. Ano ba yun? Yung Mount Pinatubo. Sabi niya, siguro ito na ang panahon. Pero hindi pa pala. Mahaba pang panahon nung lumipas. Hindi pa rin. Hindi pa rin yung Mount Pinatubo na yun. So, ito na talaga. Do you believe na sa time na talaga natin darating ang Panginoon? Amen. Amen. Ito na talaga. Kaya kailangan paghandaan na talaga natin. Praise the Lord. Amen. So, sa paradise of God, 2 trees in the Garden of Eden. Meron tayong the tree of life, and then it brought us eternal life with God. Then the other tree is the tree of the knowledge of good and evil. So ano nangyari dito sa tree of knowledge of good and evil? Realization of good and evil. Iyon ang dulot niya. Then after that, nagkaroon pa ng conflict. Kasi si Adan at Eva, nagkaroon na ng dalawang masters. Kasi good eh. Yung kung baga, ang tree of life, magbibigay siya ng life. Ang tree of knowledge of good and evil, magbibigay siya ng good at evil. So nagkaroon na siya ng dalawang master dito. So there is conflict na sa buhay ng ating mga ninuno na ito na sina Adan at Eva.
So hindi po natin sila patatagalin dito na pag-usapan natin kasi alam na natin yung kabuuan ng kanilang kwento na sila ay nalinlang ng serpent. Kaya nga sinasabi namin na be wise as a serpent. Ano kaya ang symbol ng serpent? So ito pala yung serpent na to, kahit sa mga medical course, palaging nakalagay doon sa symbol, serpent. Dahil wise daw talaga ito. So it might be na nilagay nilang wise tong serpent na to. Dahil ito lang, sa dami ng, kumbaga, animals, ito lang ang nakapag-tempt kay Eve. Kaya ni-refer nilang ito ay wise. So believers will be brought into a restored paradise and everyone will eat the trees of life and live forever. Yun po ang pangako sa atin ng Panginoon when we are victorious. Amen? We will be brought into a restored paradise and everyone will eat the tree of life and live forever. Yun talagang gusto ng Panginoon na mangyayari sa atin. Kaya, pabayaan na natin tong mundo. Transient lang naman tayo. Ang focus na lang natin kung paano tayo makasama sa first flight. The first and foremost. Ayaw talaga natin ng second flight. Mahirap na yon. So sa Revelation 2:11, whoever is victorious will not be harmed by the second death. Sinabi yan ng Panginoon. Kung victorious ka sa buhay mo, palagi ang Panginoon ang nasa puso mo at nangingibabaw sa buhay mo. Victorious ka. Ibig sabihin, you will not be harmed by the second death. So hindi natin mararamdaman. Bakit naman hindi natin mararamdaman ang second death? Kasi we will meet the Lord in the cloud. We will meet the Lord in the air. So paano ka pa doon? Paano ka pa masaktan? Dahil kukunin ka na ng Panginoon. Amen? So napakaganda ng promise ng Panginoon sa kanyang mga anak na victorious. So sa Revelation 3:12, all who are victorious will become pillar in the temple of my God. Jesus already overcome the world, and when he died, we were in him. His victory was for us. So ito sinabi ng Panginoon gagawin niya tayong pillars sa kanyang temple. Pag sinabi mong pillar, yan yung mga kalakasan. Kalakasan ng church o kung baga sa simbahan, we have pillars in the church, di ba? Ang mga pillars natin dyan, yung ating mga deacons, yung mga yun bang nagsiserve talaga ng yung totoo. Yun bang, kung hindi ka kasi bibigyan ng role, minsan nagiging passive ka Amen ba? Kaya yung maganda, bibigyan tayo lahat ng role. Kaya nga nagpapasalamat ako sa prayer time. Halos lahat na kayo ay nag-share. Sino na lang bang hindi nag-share, di ba? Nagsalita ng Panginoon. Halos mga ilang mga ilang buwan lang nag-share na, okay? Kahit I'm blessed with Sister Peps, Na-bless ako kay Sister Pep kasi mga ilang buwan lang si Sister Pep nag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Ginamit talaga siya ng Panginoon at saka sa mga testimonies niya talagang ang pagbabago ba, yun bang parang abrupt na Napakabilis ng pacing ng pagbabago ng Panginoon sa kanya, ng blessings ng Panginoon sa kanya. And then ito rin si Sister Joanna, I'm blessed also kasi ang pacing ng Panginoon parang mabilis talaga yung pag-elevate ng kanyang paniniwala sa Panginoon. Talagang praise the Lord talaga. Praise the Lord. So Jesus already overcome the world. So ang kinakanta palagi namin ni Sister Milena, ano yung kanta yung mga Sister Milena, ang chorus ng Victor's Song? We have overcome. Hallelujah. O yan. Yan ang palagi namin kinakanta yung Victor's Crown.
Jesus, who Jesus, you have have overcome the world. Alam niyo yung palaging sinasabi ng kanta na yan na Jesus overcome the world. Pero marami sa mga Kristiyano ang hindi pa nakaka-overcome. Parang puno ng problema. Ngayon sa gabing ito, tatanggalin natin yung mga problema na yan. Mag-focus tayo sa Panginoon. Kasi Yes. I have overcome the world. So may problema pa ba tayo? Amen. He is our God. And He is in us. What we're going to do is to acknowledge Him. Lord, hindi ko pa, Amen. Panginoon. Ikaw nang kumilo sa buhay ko. Take over me. So pag yan ang sinasabi mo, alangan naman, inalaw mo na ang Panginoon makumilo sa buhay mo, ihahayaan ka pa ba niya? Ang hindi lang talaga makakagalaw ang Panginoon. If nandyan sa kasayo, hindi mo naman siya kinukumusta. Hindi mo naman siya ina-acknowledge. Holy Spirit, pupunta ako sa ganito, magpa-process ako ng ganito. Pwede bang i-lead mo ako? Turuan mo ako? Anong gagawin ko para hindi po ako mahirapan at mapadali lang? Sa noon, hindi ko pa alam kung ano ang function ng Holy Spirit talaga sa buhay ko. Akala ko yung Holy Spirit ay nasa labas lang natin, i-welcome pa natin. Pero malaman ko na when you receive the Holy Spirit, when we receive Jesus Christ, nandyan na pala siya sa puso natin. Yes. At nag-aantay lang siya, ni-acknowledge mo siya. At hayaan mo siyang maggabay sa iyo sa araw-araw. Yun pala, nandyan na pala siya. So ngayon lang ako nagkaroon ng realization na ang Holy Spirit is in us na. Nasa atin na, nasa puso na. So alam niyo, sa lahat ng mga transactions ko, palagi kong ina-acknowledge ang Holy Spirit na kung hindi ko na kaya, sabi ko, Holy Spirit, ikaw na take over me. Napakadali sa mga transaction ko, di ba? Alam niyo naman na unbox kami, di ba? Unbox. So mga transactions ngayon kung saan ka pupunta ay, alam niyo na hinahanapan. Pero nakakalusot ako kasi nga ang banal na Espiritu ay nandito sa akin. Kasi ang akala ko nga, sabi ko, siguro next year, ang expectation ko nga ay sabi ko, hindi siguro ako makarenew ng business permit. Dahil nga, palaging umiikot yung mga sa munisipyo, umiikot din sa tindahan, tinitingnan kung sino na nabakunahan. Lahat ng tauhan ko doon hindi nabakunahan, maliban lang sa isa na huling pumasok. Ngayon, sabi ng isa, manda kayo sa business permit. Yun ang sinabi niya, iniwan niya. Pero ngayon nakalusot ako, praise the Lord. New pa rin ako. So another 1 year na pagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. So dito po tayo sa John chapter 16 verse 33. Be of good cheer. I have overcome the world. So ganun pa rin yung sinabi, iba-ibang verse. Pero ang sinabi ng Panginoon, I have overcome the world. Alam niyo yung sabi ni Pastor Chris, umiiyak na yung Panginoon. Ano raw ang iniiyak ng Panginoon? Dahil po ang Panginoon ay na-overcome niya ang world, pero ang tao talunan. Wow, hallelujah. So iyon ang kinalulungkot ng Panginoon. Kaya ngayon, kailangan victorious tayo para maging masaya ang Panginoon. Amen. Tayo ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng talunan, hindi po tayo kailangan kinakapos. Right. Amen. Kailan nandyan palagi ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Nandyan yun, i-claim lang natin. Amen. Di ba ang sabi mo, gusto natin ng financial breakthrough? Nandyan na yan sa atin, i-claim na lang natin. Dahil meron na tayong gagawin na pinakasimpleng gawain at bubuksan na ng Panginoon ang durungawan ng langit para ikaw ay pagpalain. Praise the Lord. Kaya Amen, sister. Lahat tayo ng mga kapatid sa Panginoon ay kailangan hindi po natin problema ang finances. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. This will be added unto you. Yun lang pinanindigan ni Pastor Chris. Hindi siya namumblema sa finances. Andyan lahat. Hindi pa raw niya hinihingi. Dumadating na. So nakita mo, napaka-advance mo. Pag-bless ng Panginoon. So through our God, we defeated Satan.
and all the demons of hell. But here, because God has already overcome the world, we need to require to maintain that we are victorious in our life. Kailangan pa rin di ba na-overcome ng Panginoon ang world? Pero kailangan pa rin natin i-maintain ang pagiging victorious natin. Right. So, minsan kasi, maintain ourselves to become highly spiritual and being dead in carnal nature. Ang akala ko noon is, pag highly spiritual ka, natalo mo yung carnal nature mo. Natalo lang. Hindi pala. Kailangan pala patayin talaga yung carnal nature. Para ang mag-overwhelm lang is spiritual. Kasi pag hanggat nandyan yung carnal nature niya, makikita mo yan sa ugali ng tao, sa fruits of the Spirit. At saka kung paano mo malaman na ang tao na yan ay highly spiritual sa kanyang pananalita. Makikita mo pang fruit of the Spirit na napaka-patience niya, meron siyang self-control. Iyan ang highly spiritual na tao. Hindi yung basta-basta nagagalit. Wala na sa kanya yung high-tempered na yan. Hindi siya ganun. Amen. Ang ugali ng tao pag highly spiritual. Natatanggal Amen. yung carnality sa kanya. So pag nakakita ka ng Kristiyano na, bakit ganun pa rin siya magsalita? Sa palagay mo kaya totoo? Kung ang dati mong pagkakilala sa kanya, ganyan ang magsalita, napaka-sarcastic. At hanggang ngayon, umati ng prayer time, ganun pa rin yung ugali niya. Sa palagay mo kaya may pagbabago? Sa atin lang may pagbabago kaya? Dahil ganun pa rin ang kanyang ugali. So meaning to say, pwedeng nandyan pa rin ang pagiging carnal niya. Mataas pa rin. So kailangan pataasin natin ang spiritual aspect ng ating buhay dahil nandyan nananahan ang Holy Spirit pag ikaw ay highly spiritual. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. To maintain our highly spiritual, minsan sa workplace natin, naalala ko yung mga testimony ng ating mga kasama na sa mga workplace natin nagkakaroon ng conflict. So, paano ka makilala bilang ikaw ay anak ng Diyos? Makikilala ka niyan sa iyong pinapakita ugali. Okay? Kailangan maiba ka. Kailangan, pag may ugali doon na hindi maganda, anong gagawin mo? Okay? Mababa ka lang. Be humble. Kung mataas siya sa trabaho, nagsisip-sip doon, hayaan mo siya. Panalangin mo na lang siya, kailangan makita sa iyo na ikaw ang mas mature sa kanya sa Kristiyano, pagiging Christian mo. Mas mature ka sa kanya. Kasi minsan sa workplace, pareho lang naman kayo mga Christian. Sa churches, pareho lang naman kayo mga Christian. Pero bakit nagkakaroon ng samaan ng loob? Okay, ngayon, sino ang mag-a-adjust? Kailangan meron tayong adjustment na gagawin sa sarili natin. Kung ikaw ang mature Christian, ikaw ang mag-a-adjust. Sasabihin mo sa kanya. Sasabihin mo sa sarili mo. Hindi yung, ay, ganyan pala siya. Naku, ayoko na sa kanya. No, mali. Sasabihin mo, ay, ganyan pala siya. Kailangan mag-adjust ako. Kung paano mapalapit sa kanya. Para ma-win ko siya. Ganon. Ikaw ang mag-adjust dahil ikaw ang mature. Kung hindi ka mag-adjust, papatulan mo siya, hindi ka rin mature. Amen? Amen. Amen po. Intindihin mo siya, unawain mo siya, ipanalangin mo siya. Ikaw ang mas mature, ikaw ang umunawa, okay? Ikaw ang mag-adjust. Praise the Lord. So dito naman sa home natin, no? Minsan kasi gusto mo maging victorious, di ba? Kasi araw-araw kasi, every minute, every second, nandyan yung jablo. Tayo lang tinitingnan niya. Sabi niya, pagpunta niya doon, ay, highly spiritual pa. Maya-maya, pagbabalikan ko yan. Ay, nagsasagutan na sila ng asawa niya. Okay. So, pag nagsasagutan na sa asawa niya, ano yon? Pwede na ba siyang pumasok?
pwede ka nang pasukin. So anong gagawin natin? Kasi ang palagi sa mag-asawa, ang problema ay diskusyon. Kaya ang sabi ko, maglagay kayo ng rule. Merong pastor nagsabi, maglagay kayo ng rule sa bahay. Yung sino ang unang magalit, siya lang ang pwedeng magalit. Tumahimik ka na kung ikaw ay nahuli. Amen? Pag nagalit yung isa, hayaan mo siya. Siya ang naunang magalit, siya lang ang may karapatang magalit. Pabayaan mo muna siya. Pag halimbawa, yung unang nagalit ay yung asawa mo babae. Halimbawa, si sister niya, halimbawa, siya ang unang nagalit. Ang gagawin ni Brother Yang, hayaan mo lang siya. Magsalita. Amen. Naunang siya nagalit eh. Amen? So sabihin na halimbawa, nanahimik na si Brother Yang, nanahimik lang. Galit na galit, halimbawa, nagagalitan si sister Nen. So sabihin ng sister ni Brother Yang, take your time, Han. Take your time. Yan, kung ganyan tayo, na isa lang, kung isa nagagalit, kasi natural na minsan yan eh. Nagkakaroon talaga ng diskusyon. Kahit sa dalawa sa aming sister Millet, kung may idea, at gustong manalo lahat ng idea, ano mangyayari? It's conflict, di ba? Kaya kung sino una, siya lang may karapatang magalit. Kaya mo magalit. Nawawala naman yan eh. Nawawala naman yan kung hindi papatulan. Amen? Kaya ganyan lang. Natural yan. Mag-asawa. Kahit wala akong asawa, pero alam ko, natural yan sa mag-asawa na meron palaging diskusyon. Tama ka. Okay, here the Lord knows that the adversary would try to fight us with the system of this world. Yung kalaban natin, system of this world talaga ang kanyang atakihin sa atin. Like for example, hindi naman natin inaano talaga yung vaccine na to, pero yan na yung system of this world. Yan na ngayon yung nangyayari sa atin. Pero gusto ko lang malaman sa inyo, ipaalam sa inyo, na actually, ang standing ng ating admin about this vaccine is no. Kahit no ito, nasa inyo pa rin yung prerogative. Prerogative niyo pa rin. It's your choice pa rin. Pero ang standing natin kung tatanungin tayo is no. Ngayon, kung either ikaw ay vaccinated or not vaccinated, pwede din nating magtanong ng idea ni Sister Nen, bakit no, ni Brother Yang, ni Sister Millet, si Sister Benibelia, ni Sister Melanie, pwede natin silang tanungin, bakit tayo no? Okay? Pero we are not against. We're not against. Right. It's a choice pa rin. But we need to have our stand. And we are no. Kung ano man ang dahilan, you can contact them. Pwede kayong mag-message, bakit po Sister Nen, bakit po gano'n? Kasi minsan may nagme-message sa akin. Nagtatanong kung, ate, magpabaksin na ba ako? Siyempre ako tinanungan, siyempre no. Ako tinanungan eh, di no. So, pero, choice mo pa rin. Choice nyo pa rin yun. Actually, sa aming pamilya, mga ilan na lang Sister Pat, di ba? Ang wala. Halos lahat na vaccinated. But we cannot control them. Kahit pamangkin namin, hindi namin makokontrol. Because it's their choice. So hindi wala kaming magawa. So ang sa amin lang naman, pinapanalangin namin sila na kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa kanila. I pray na, dahil experimental lang ang vaccine, I pray na experimental lang na hindi siya makaka-harm. Yun ang pinapanalangin ko talaga. Kasi total experimental naman talaga. Hindi siya makaka-harm. Yan ang aming panalangin. Dahil halos lahat sa aming magkamag-anak ay vaccinated na. So here, many of us were compromised sa vaccine na to. Merong hindi gusto. Pero kaya lang nako-compromise. Una, we are afraid na mawawalan tayo ng trabaho. Kung halimbawa tayo ang breadwinner, diba? Walang tayo ng trabaho, so anong pagkain sa anak? So minsan mag-iisip ka, kahit Christian tayo, minsan mag-iisip ka na, baka hindi pa naman siguro ito.
Baka matagal pa naman siguro darating ang Panginoon, hindi pa naman siguro ito. Yung tinutukoy na hindi ito, it might be the 666 or mark of the beast. So it might be hindi po. Pero papunta na dyan. And dalangin ko na in the end, kasi napakarami na kanilang boosters na gagawin sa vaccine. So yung huli ba? Yung pinakahuli, yung ninadalangin ko na kailangan nasa presence of mind kayo at alamin nyo talaga kung ano yon. Kasi pwede nilang i-insert doon yung mark of the beast. Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating mga pagdidesisyon. Ano na to between life and death na to na pagdidesisyon. Kaya kailangan po maging matalino tayo. We will ask wisdom from the Lord before you make a decision. Amen? Praise the Lord. Amen. Amen. But God charged us to resist Him, steadfast in faith. This is the fight of faith. So yun ang sinabi ng Panginoon na sa lahat ng oras, to become an overcomer of the world, kailangan we have to be steadfast in faith. And this is the fight of faith. Hallelujah. He didn't leave us without the weapon for the fight. Kaya tingnan nyo, yung ginawa ng Panginoon kay David. Napakalayo ni David sa kay Goliath. Pero napanalo niya. Lahat ng mga bagay na kaya nga kwento ni Sister Pat na yung papasok yung Bible, na nagawa naman ng Panginoon ng paraan para makalusot. Dahil kalooban ng Panginoon na makapasok doon sa lugar na yon ang Bible. So nakakalusot. Kaya nga naalala ko yung testimony ni Sister Bella. Sister Bella ba yun? Yung oo. Nang sabi niya, unbox siya, pero nakalusot siya going to Denmark. So nakita mo kung paano siya itago ng Panginoon. Amen. Kaya nga sa Psalms 23:4 na, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Amen. So napaka-alive ng Panginoon. Active and alive ang kanyang mga salita. Amen. We are protected by His promises. So wala tayong dapat ikakatakot. Kaya nga itong hindi namin pagpapakuna, ano yun nagre-ready na kami kung nagiging excited ba nga kami, ano ang pagiging excited namin? Sabi ko, Panginoon, kung mawalan ako ng trabaho, hindi na activate yung business, sabi ko, masaya pa rin ako, Panginoon, masaya pa rin kami ni Sister Millet. Nag-i-expect lang kami ng miracle, kung anong gagawin mo. O yun na lang, nagaganyan na lang kami, nagsasaya pa rin kami. Kahit sa nag-advance na kami ng aming pag-iisip. Pero sabi ko, Panginoon, ang in-expect namin, Panginoon, ano kaya ang miracle na gagawin ng Panginoon? Lord, in-expect namin miracle, may gagawin ka. Kasi Panginoon, sabi ko, Amen. gagawin ka, Panginoon. Kahit mawalan pa kami ng lahat. Praise the Lord. Kaya talaga namin, bargain talaga namin yung trabaho na yun, kahit permanente pa yan iiwanan namin yan. Kung time will come na kailangan, we will choose the Lord. Amen. Kumpara dyan. Hallelujah. So ito ngayon kay David, di ba? Natalo niya si Goliath. And then ang ginamit lang niya sa kanyang paglaban sa sa giant na yun is the name of the Lord of hosts. And that is the name of Amen. Jesus. Hallelujah. Yun na ginamit niya. Glory. Every time, kahit saan ka pupunta, iba kumbaga sinasabi ng iba na napakadelikado na sa paligid natin. Naalala ko yung aking co-teacher, nag-retire. Ang dahilan ng kanyang pag-retire, yun bang dahil nga sa COVID. Alam mo kung makita ko yung kanilang buhay mag-asawa, namumutla na sila. Hindi na nakakakita ng init. Sabi ko, bakit hindi ba kayo nakakalabas? Hindi kami lumalabas, delikado sa labas. Kita mo, kung ikaw ay wala sa Panginoon, talagang ganyan ang mangyayari sa iyo. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, you are free to go out. Amen. Wala kang kinakabahan. At every day ka pa lumabas, you are protected by the Amen. blood of Jesus. Hallelujah.
And then, don't you know that the blood of Jesus, when He died on the cross, nagkaroon ng rest for 3 days. Ang akala ng iba, the Lord rests for 3 days. Kumbaga parang natulog ang Panginoon doon sa tomb. Hindi yun ang ginawa ng Panginoon. That is the busiest day, 3 day for the Lord. Why? Kinuha ng Panginoon ang susi ng death and the grave sa pit of hell. Hallelujah. Kinuha niya doon. So that is the busiest day for the Lord. Hindi siya natulog in 3 days. And then after that 3 days, He resurrect. Then ang resurrection ng Panginoon, ang power ng resurrection ng Panginoon, ito na ang binigay ng Panginoon sa atin. Wow, The hallelujah. gift is eternal life. Amen. And the death has no sting to us. Wala na. Glory. And the Hallelujah. grave has no sting to us. Dahil hawak na ng Panginoon ang susi. Tingnan nyo sa Revelation para makita nyo talaga yung ginawa ng Panginoon. Revelations 1:18. I am the living one. I died. But look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave. So may sting pa ba ang death and grave sa atin? Na. Nabawi na ng Panginoon. Hawak na niya yung God, susi. hallelujah. Kaya wala na itong karapatan sa atin. Amen. Iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay. To get the key from the pit of hell. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So kaya malaya na tayo. What we're going to do is to maintain our life as victorious. Amen. Yes. Maging victorious na tayo. Wala tayong dapat. Ang ayaw lang ng Panginoon ay sa 1 Timothy 1:7. But I have given you, I did not give you the spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Yan ang binigay niya. Kaya walang fear. Kaya sa lahat ng lakad natin, sa lahat ng galaw natin sa Saan mundo, tayo? Saan? tanggalin natin ang Saan tayo? fear. O, doon, mag-ano tayo kay Grady. Dali, doon tayo kay Grady, dali. Praise the Lord. Praise the Lord. So as victorious believers, our testimony is different from others. Naalala ko si Sister Millet. Sabi niya sa aming kasamahan doon sa isang grupo. Kasi ang kanilang mga testimony, kasi puro sila na nagkasakit ako, ganito ako, ang buong pamilya namin, ganito. Then, here comes Sister Millet, no? Nagsabi na, pasensya na po kayo, ha? Iba kasi ang testimony ko diyan. I am victorious. Praise the Lord. Lord, to God. Lord, I am victorious. Amen. Baliktad po sa testimony ninyo eh. Ang testimony ko eh. I am victorious eh. Dahil nandito sa akin ang Panginoon. Kaya victorious ako. Wala sa amin ang COVID. Sabi namin, ano lang yan eh. Trangkaso. May remedy. Pero huwag ka lang magpa-hospital. Pagdating sa hospital, wala na. So trust the Lord. Do not go to hospital. Just trust the Lord. Amen. Make a remedy in your house. Yes. Gagaling ka. hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gagaling ka. Lord, ito God ba? is in us. He will give us wisdom kung anong Hallelujah. gagawin. Praise the Lord. So in 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Hallelujah, world. Na-overcome natin ang world. If you are born of God. Ibig sabihin ng born of God, pag ikaw ay kumilala sa Diyos na siya yung Ama, tagapagligtas, ikaw ay born of God. Amen? So you are an overcomer because of your Father, Jesus Christ. That He's an overcomer as a child. You are also an overcomer. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ang palaging sinasabi dito ng kadalasan sa atin, no? May mga nagsishare. Ang hirap sumunod sa Panginoon. Ang dami mong pagdadaanan. Sabihin ko sa iyo, hindi mahirap sumunod sa Panginoon.
Ang mahirap lang, hindi ka sumusunod. Amen? Be submissive to the Lord. Be obedient to God. Na pag sumunod ka sa Panginoon, tama ang daan mo, hindi ka talaga matutumbak. Amen. Hindi ka talaga matitusod. Dahil mas mahirap pag hindi mo sinunod ang Panginoon because the devil, the spirit of devil will take over you. Talagang sisirain ka niya. Hallelujah. Amen. Ano ba ang purpose ng Panginoong Diablo? To kill, to Amen. steal, and to destroy. Dahil pag hindi ka sunod sa Panginoon, anong mangyayari sa'yo? Magti-take over ang power ng Diablo sa'yo. She will kill you. She will steal you. Everything that you have in the Lord, nanakawin niya. Amen. Mawawala sa iyong joy. Amen? So yan po. Amen. Hindi po Hallelujah. dapat sumunod sa Panginoon. Always be guided by the Holy Spirit. Iyan ang kailangan natin ngayon. Sa panahon ngayon, hindi wala tayong kailangan. Hindi talaga pera kailangan natin. Guidance of the Holy Spirit. Ang Amen. pagdalaw ng Amen. Amen. Espiritu na lang, pera sumusunod lang yan. Amen. Sumusunod Yes. lang Hallelujah. sa Panginoon. Humingi ka ng guidance sa Panginoon. Huwag kang magsabi na, Panginoon, bigyan mo ako ng pera. No. Be like Solomon. Give me wisdom, Lord. Susunod na lang yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So here, because the spirit of the devil will rule over you if you fail to obey the Lord. Yes. Yan ang ating tandaan. Amen. Be obedient. Be submissive to the Lord. Yes. Yeah. So dito Hallelujah. tayo magtatapos, but we'll have to confess this. Sumunod po kayo sa akin, sa ating Amen. confession. We need to confess that we are an overcomer. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So ito po, sumunod po kayo sa akin. I'm born of God. I'm born of God. Born of God. Therefore, I've overcome the world and its hatred, And it's And it's hatred, wickedness, wickedness, economic, economic, death, death, falsehood, and falsehood, falsities. and falsity. Okay. I'm victorious forever. I'm victorious I'm forever. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Okay, shout out, hallelujah! Hallelujah. So yan po, we are victorious. Hallelujah. Christ Jesus. Praise the Lord. So meron po bang may new? Meron pa tayong bagong kapatid? Before we go to prayer request. Meron pa bang bago, Nen? Wala. Glory, victorious. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Meron Lord. kanina. So, Meron Sister Nen, bago. meron bang bago? Meron, Sir Milet, meron? Meron kanina. Parang meron kanina. Hindi ko lang nakita kung andyan pa rin. Yan ang? Ang bago, meron tayong bago ngayon. Parang wala na. Nawala yata. Okay, wala na. Mark Lester po yata. Si Oo. Mark Lester. Lester. Sis, Good evening. Pala, meron lo. Andyan. meron? Sige. Okay. Glo, Yes, Sister Daylin. Meron. meron po, sister-in-law ko nakikinig ngayon. Okay. Okay, sige. Katabi ko. Praise God. Amen. Okay, sundin lang yung panalangin ha. Praise the Lord. Oh Lord God. Sige. Let's pray. Oh Lord God. Oh Lord God. Oh God. I live with all my heart Give all my heart. in Jesus Christ, In Jesus. Jesus Christ. Son of the living God. Son Son of of the living God. I believe He died for me I believe He died for me. on the cross on the Cross and raised Him from the dead. and raised him from the dead. I believe He is alive today
I believe I it believe is in alive life today. today. I confess with my mouth I confess I with my confess with my mouth that Jesus Christ is Lord of my life Jesus that Christ Jesus Christ is is Lord of Lord my life. from this Lord day. of my from life. From this this day, Through from Him this day. through him through and Him Through Him and His and name, in His name, and, and and His His name, name, I have eternal life. I I have I have have no life. eternal eternal life. life. I'm born again. I I'm am born born again. Born again. again. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Thank you, Lord. Lord, Thank Thank for you, you, Lord, Lord, for saving for my saving saving my soul. my soul. soul. I'm now a child of God. And now I'm And now now a I I'm am now a a I'm a child 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 of 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 God. God. Hallelujah. 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 So congratulations po sa bagong anak ng Diyos. Ako, Amen. angels, Hallelujah. and Amen. thousands of angels Thank are you, rejoicing Amen. because of one soul. And it's true. Kaya tayo ay mag-rejoice. Dumadami tayo dito sa prayer time. Glory to God. Praise the Hallelujah. Lord. So meron po tayong mga prayer requests sa gabing ito. Marami pa tayong mga prayer requests na hindi lang na-include, hindi lang nakahabol dyan. friendship law. Ano nga pala pangalan ni, ni Nanay Marina? Remehia? Ano yun? Remehia. Remehia? Bioy. Bioy. Okay, so manalangin po tayo. Pwede po tayong open ng ating mic. Then pwede po tayong Hallelujah. tongues, prayer tongue. Para po, every time kasi na meron tayong tongues, kumikilos ang Panginoon dyan na hindi mo alam, above sa nire-request mo, kumikilos ang Panginoon. If we use the tongue. Pag Amen. ginahaluan natin ang ating panalangin, kumikilos ang Amen. Panginoon na lagpas pa sa hinihingi natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Sikarabasanda na Ora bukarabas. kamaya Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, O Lord God. Sikarabasanda. Sikarabaka. Rekarabakisasi. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, today we lift up to you at this moment, Oh, Sister Mother, hallelujah. O Lord God. Lord, right now, I pray for Nanay Luna Ayo, O Lord God, that she's having diarrhea, O Lord God. Lord, ito mga bagay na ito, Panginoon, ay napagtagumpayan na namin, Panginoon. Yes, Hallelujah, Lord. Lord Jesus. I declare healing, O Lord God, your sister, Yes, in O the Lord In God. the name of name of Jesus. Jesus. Help, O Lord God. Let Glory, your glory. spirit flow in her vein, O Lord God. Up to her Yes, internal organs, Amaya. O Lord God. Pagalingin mo siya, be healed in the mighty name of Jesus. Yes, in the I Yes, name of work of the Jesus devil, O Christ. Lord, paralyzed. Lord, I destroy the work of the devil in her body in the mighty name of Jesus, and I release healing in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Yes. Tanggal ang kanyang diarrhea, Panginoon, and make it normal, O Lord God, at this moment in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. hallelujah. Right now, Father God, we have emergency prayer, O Lord God, Glory, to hallelujah. Nanay Remihia Bioy, Panginoon, na siya ay nandun, Panginoon, Yes, sa oh hospital God, right now, hallelujah. Panginoon, and she's suffering, O Lord, Glory, from hallelujah. nausea and vomiting, O Lord God. And In the aside from name that, of O Lord, she is Jesus, positive in hallelujah. COVID, O Lord God. Right now, Glory, Father God, with the blood of Jesus, O Lord God, whatever works of the devil, O Lord God, yes, oh I God, crush it in the hallelujah. mighty name of Jesus. And Glory, right now, Father God, I release healing in her in whole the body, name O of Lord God. Jesus, Heal her, hallelujah. O Lord. I declare Yes, healing for from healing, head oh God, and all hallelujah. your and all the power, O Lord God, will Ora flow. Your Amen. kamaya. blood, O Lord Hallelujah. God, Yes, will flow Lord. in her Hallelujah. body, in her Thank you, bloodstream, Jesus. all Hallelujah. her internal organs, lahat, Panginoon, ng bahagi ng kanyang katawan, be healed Amen. in Yes, the Lord. mighty name of Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Ganyan po kapangyarihan ang iyong mga anak, Panginoon, na hindi Yes, po in the kayang name of tanggihan, Panginoon. Jesus, So right now, hallelujah. Father God, at this moment, Panginoon, kiniklaim na namin, Panginoon, ang healing ni Sister Hermia Bioy, O Lord God, na siya ay magaling na in the mighty name of Jesus. Yes, in the Hallelujah. name of Jesus, All our requests, O Yes, Lord God, Lord. Hallelujah. nakakita Thank sa you, iyo, Lord. Panginoon. Yeah, Lord, you can raise the dead, O Lord God. You can raise the dead to life, O Lord. So ito, Panginoon, ay napakaliit na bagay, Panginoon.
just to make everything in her body, Lord, normal, Panginoon. Be back to normal in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. And right now, Panginoon, I also pray for Sister Tracy, Panginoon. Siya po ay napaikutan, Panginoon, ng mga infected na kanyang mga kasamahan, Panginoon. Right now, Father God, I In the pray name of na Jesus. hindi lang siya, Panginoon, ang gagaling sa oras na to, kundi ang lahat ng mga kasama niya sa bahay, Panginoon. Yes, Gagaling kayo in the lahat ng name of ang Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Pinalalagan, Panginoon, saan man sila ngayon, Panginoon, linisin mo ng iyong dugo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lahat po ng mga nagpupas ng infection, Panginoon, i-wipe out mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Wala pong tira na kahit anong isang virus dyan sa kanilang bahay, Panginoon, magiging malinis ito at gagaling ang lahat in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Free them also, O Lord God, from any sickness and diseases, O Lord God. And let your power flow in that house, Panginoon. Cover them, O Lord God, with your most precious blood of Jesus. Na hindi sila ma-attack, Panginoon, ng any scheme of the devil in the mighty name of Jesus. O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Father God, I pray Yes. for our country, O Lord God. Right now, Oh, Father in the God, name of hallelujah, Lord Jesus, Jesus. hallelujah. Kayo lang po, Panginoon, Hallelujah. ang siyang makakakilos sa panahon na to, Panginoon, by using all your vessels, O Lord God, in this world, O Lord God. Alam Amen. ko na isang Hallelujah. bahagi ng mundo, Panginoon, there are Christians who know you, O Lord God. So, gamitin mong lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, Glory. Hallelujah. ng awakening, Panginoon, na Yes, oh magising God, ang buong mundo, hallelujah. Panginoon, about, Glory, Panginoon, glory, sa lahat ng mga nangyayari sa aming Yes, bansa. Lord. Hallelujah. Bigyan mo ng awakening, Panginoon, kaalaman, ibigay mo yung Yes, knowledge, Lord. wisdom, Panginoon, na sila ay magsaliksik, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon. Hindi kami madadali Amen. in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, always guide us, O Lord God, in whatever things that we're going to make a decision, O Lord. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, ng lahat ng aming Amen. pagdidesisyon sa buhay. Hallelujah. At nasa tama, Panginoon, at naka-align sa looban mo, Panginoon, in the Yes, mighty Lord. name Yes. of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, O Lord God. Kahit sa amin namumuno sa lahat, Panginoon, sa lahat ng mga LGUs, Panginoon, na namumuno, Panginoon, Lord, wala silang karapatan sa lahat ng mga pinapatupad nila, Panginoon, because we are your child, O Lord Amen. God. Lord, ibigay mo sa amin ang batas ng Republic at 11525, Panginoon, na ito ay manaig, Panginoon, sa aming bansa in the mighty name of Yes. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I pray for this Republic Act, Panginoon, na ito ang mangingibabaw, Panginoon, in the Yes, mighty Lord. name of Hallelujah. aming Favor, Lord. Panginoon. Let us pray, O Lord God. Hallelujah sa lahat ng gawa ng LGU sa bawat Kristiyano, Panginoon. At sa lahat ng mga may karapatan, Panginoon, bilang kanilang human rights, Panginoon, italaga mo, Panginoon, na mananalo ang batas na ito ng Republic Act 11525. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon, Panginoon. At sa lahat ng aming mga attendees sa gabing ito, Panginoon, I pray that we will all be victorious tonight, O Lord God. Yung mga salita, Amen. Hallelujah. your word is living and active, O Lord God. Yes, Lord. Yes, Yes. Amen. sinabi mo, it Hallelujah. divides the spirit, O Lord God, and the Yes, soul. Lord. Yes. Hallelujah. It can penetrate bone and marrow, O Lord God, and it also give us the guide, O Lord God, sa aming mga Amen. Panginoon, Hallelujah. sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na naging gabay namin sa lahat ng oras, Panginoon. Thank you, O Lord God. We praise you and we glorify you, O Lord God. Maraming salamat sa tagumpay na binibigay mo sa amin sa lahat ng oras, Panginoon. We praise you talagang. We are so blessed, O Lord God, that we know you. Thank you, Holy Spirit.
Spirit. You're dwelling in us. Become powerful because of you. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you, O Lord God, for the blood of Jesus to save us. And thank you, O Lord God, for your resurrection because we have eternal life. O God. As your gift to us. Maraming salamat, O Lord God. Thank you, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Praise and we glorify you, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat, binabalik namin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Yes, yes, hallelujah. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. 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 Picture Hallelujah. time. Join naman kayo sa picture